Now guys, welcome sa ating new episode again. We're back. Tayo ulit si Mr. Jerome Jose. At ngayon, meron na tayong Hobby Collector PH na tinatawag ngayon. So ito na yung ating bagong new segment. Meron tayong segment last time sa ating YouTube. Sa mga hindi pa nakakapanood, please follow my YouTube channel, Mr. Jerome Jose, and makikita nyo yung mga collector na nakausap natin. This time, 2024, marami nagbago, makikita nyo sa background ko, mas marami na napaganda na natin at pagagandahin pa natin sa tulong ng mga taong siyempre na-encounter natin dito sa ating collection. So meron tayong papakilala at kaibigan natin to sa collection, okay, dito sa Europe. And nakilala ko siya dahil sa NBA card. So sobrang tagal namin makakasama, marami kami mga Pinoy magkakasama sa Europe. Medyo na-iintriga ako sa mga koleksyon ng bawat isa kasi ang dami namin, kanya-kanya kami na koleksyon, iba-ibang tao, iba-ibang koleksyon na meron sila. Kasi ang koleksyon is hindi lang gantong kasimple. Maraming mga tao talaga na mas kilala nila yung kinokollect nila. Let's say sa figurine, let's say sa mga vintage, mas expert sila doon. Ako, bago pa lang ako, kaya ako may gantong segment para sa mga taong katulad ko na nagsisimula pa lang at gusto pang matuto, meron tayong mga taong kausap na mga, kumbaga, expert or tinatawag natin. Ganun na, mas nauna sila sa atin na nakakaalam or mas marami sila alam since nung bata sila. So anyway, huwag na natin patagalin. Ang pakikilala ko sa inyo is sa kaibigan natin from Luxembourg. Okay, all the way from sa Luxembourg siya. At ang tawag ko sa kanya is si Papadong. Ayan ang tawag namin sa kanya, alias niya Papadong. I don't know why, pero malalaman natin mamaya yan. And then, pero ang totoo niya pa is Winston Ragas. Yan. Ating kaibigan na si Winston Ragas. Papasukin na natin si Boss Winston Ragas. Ayo, hello boss! Magandang araw. Maraming araw. Para si Winston Ragas, pero gaya ng sinabi mo, mas known ako sa street name na Papadong eh. Papadong. Alam mo naman. Saan ba nagsimula Papadong na yan? Hindi ko rin maintindihan eh. Normally, hindi rin yan talagang ang pangalan ko eh. Mga kaibigan nagbigay niyan sa akin. Sila yung nag-alias sa akin yan. Dong lang talaga ako. Tapos since ako lagi ako yung tumatayong kuya sa lahat. Kaya tinawag na nilang Papa. Hanggang sa yun ang dinala ko rito sa Luxembourg. Tattoo artist nga pala ako dito sa Luxembourg. Dumating ako ng 2017. Ayan. Oo. Hanggang ako nagtattoo. Yeah, tagal na. Nagtattoo ka na, start from there. Yeah. No. From Philippines, nagsara na ako ng shop na sarili, tapos kinuha ako ng boss ko rito na Pinoy din. So meron ka palang shop sa Pinas. Before ka palang nagpunta sa Luxembourg. Meron na ako siya. Pero syempre, iba yung oportunidad sa Europe eh. So grab natin. Naman. Syempre, isa sa mga pangarap ko rin yung makapag-tattoo sa labas. Syempre. Naman, syempre. As artist, kayo, di ba? Ganyan. Mostly, lalo na rito sa amin, mostly, puro iba't ibang lahi talaga. Portugal, Russia, Spain. Iba rin yung may Pilipino talaga. Nakakatuwa. Iba pa rin. Iba pa rin yung art ng pagiging Pilipino. Napakalawak ng pag-iisip pagdating sa art. At masasabi ko, magaling talaga mga Pinoy pagdating sa art. Sa tattoo, ganyan, and everything. Kaya yung boss ko na matagal na siya nakatira dito, halos dito na rin siya, gusto niya talagang magtayo ng Filipino tattoo shop para makita talaga yung galing ng Pinoy. Di ba? Kaya sobrang... So bukod sa pagiging Pinoy, na tattoo artist, for sure, dinala mo rin yung katulad nga nakikita namin sa likod mo. Dinala mo niya pagkabata hanggang ngayon, sigurado, sa Europe. Isang pinakamagandang oportunidad ngayon dahil yung laruan, medyo mas okay nang bilhin ngayon eh. Noon kasi hindi talaga kaya. Medyo mahirap ang buhay. So ngayon, pag nakaluwag-luwag, ayan, makakabili tayo ng pang sarili. Regalo sa sarili lang para ganahan pa magtrabaho ulit. Pero syempre, tama yun. Yeah, priorities muna. Expenses, may natira, para alam mo tayo konting ipon, konting ugot. Kailangan natin ng mantika. Naman lahat.
Oo naman. Pero siyempre, lahat naman nakakalat. Mga collector talaga dyan, lahat tayo siguro pinagdaanan natin ganito na hindi tayo basta-basta bumili kasi sa mga hindi nakakaalam, baka isipin lang na napakadami natin pera. Kasi meron na tayong ganyan. May mga collection tayo bigla. Hindi po ganun, di ba, Papa Dong? Medyo pinaghirapan natin yan, pinag-ipunan natin yan bago natin binili. Tama? At marating pa sa time na yung isang figure talagang pag-iipunan ko ng ilang buwan bago ko bilhin. Kasi yung natirang budget para dyan, konti na lang. So, kailangan talagang ipon din talaga. At syempre, hobby natin yan. Syempre, yan yung pinaka-last na priority natin na bibilhin. Family muna, syempre. And expenses. Tama. Tulad sinabi ko last time sa mga video ko, family first. Unahin natin yung family natin, pakainin natin sila, syempre, gastusan muna natin sila bago yung ating mga koleksyon na magganto. Kasi hindi nga, mahirap kasi na unahin natin koleksyon, hindi nakakain pamilya natin. Patay tayo yan. Di ba? Kaya balance natin, i-balance. Balance talaga. At ako naman kasi ever since mahilig talaga ako eh. Simula pagkabata ko, nag-start na ako sa comics eh. Comics talaga ako nag-start. Comics? Wow. 1980s, 87, parang ganon. Panatik na ako ng DC. So, complete ako ng Justice League na comics eh. So, yan talagang ano ko. Hanggang ngayon, hawak mo pa yun? Hawak mo pa? Or nasa Pinas? Hawak mo pa yung mga comics na yun? Or... So, nasunugan kasi kami. So, half ng collection ko ng comics nasunog na rin. Pero ako naiwan doon. Pero yung value nawala na. Nagusot na yung mga cover. Pero yung mga first issue, meron. Complete pa rin. Nasa anak ko ngayon. Siya yung nag-aalaga. Ayun. So, medyo, dapat ilaalagaan. Bago ako nag-ship sa laruan. Talagang sa comics muna ako. Huminto na ako comics. Siguro mga 95. Huminto na ako sa comics. Matagal-tagal din. Focus na sa trabaho noon eh. So, nalipat naman ako sa NBA cards na, tsaka Magic, Gathering. Yun. Magic Gathering kasi isa sa mga pinag-aaralan ko pa eh. Well, hindi ako, kasi syempre ang Magic Gathering since nung kabataan natin, medyo expensive yan. Kaya bihira lang yung nakakabili ng ganyan. Maski naman NBA cards, ganun din. Simula rin ako sa NBA cards, pero hindi basta-basta kasi ang mahal dahil estudyante lang tayo. Wala naman tayong kinikita pa. O mga baon-baon lang. Mahal. Pero yun nga, natutal, dito tayo sa usapang ganito. Paano ka nagsimula ng pagbili ng, let's say, ng NBA cards or Magic Gathering or comics? Kaya, paano mo nasimulan yun? Paano mong istorya nun? Sa NBA cards, kasi taga-Pasay ako eh. Katabi ko lang yung Cartimar. So napakalapit ko lang paglabas ng bahay ko, Cartimar na. So nandoon na yung mga nagtitinda ng cards noon. Sa amin kasi sa Pasay, kilala yon sa mga kolektor ng NBA. Halos lahat araw-araw doon nag-gathering. So bumibili ako ng paunti-unti. Ang collection ko kasi Rodman tsaka Pippen talaga. So yung mga hindi nila ginagamit, pag nakaipon ng konting baon, bibili ng pack. Siyempre, ultra flip pa nun. Maganda talaga. At ang pinaka-paborito ko, larger than life. Yun, masaya na ako nun pag meron ako nun larger than life. Kasi yung mga Jordan, napakahirap yan eh. Kahit sinasabi pa nila nakapag-box nun, kinakapal, kung may insert, mahirap talaga. Hanggang sa yun, nakabili na. Yes. Trade. Hanggang sa, syempre, kahit anong player muna. Hanggang sa, nung marami na akong album, meron ng pan-trade, doon ko na binuo yung Scottie Pippen ko na collection. Tapos bandang huli, binitawan ko na yung Rodman, pinag-trade ko na rin sa Pippen. So, na-focus na ako sa Pippen. Nag-focus na talaga sa Pippen. Para medyo mabawasan din ba yung budget? Kasi budget-wise, kailangan mag-stick ka sa isa, ganun ba? Dalawang player, medyo isa nga lang, mahirap nang buuin talaga pag gusto mong kunin. Mahirap. Hindi lahat pwede, no? Hindi lahat pwede. Unless may budget ka talaga. So, naging yung Rodman second choice pan-trade. Yeah. Kaya doon. Tapos, sa Toy naman. Sa Toy, meron na talaga akong Toy.
ko eh. Collection na talaga ako. Pero alam kasi nakikita ko sa kasi hindi ba sa ano papado kasi nakikita ko bukod kay Joker na nasa harapan, medyo modern na yung Joker mo sa harapan na yun, di ba? Kung di ako nagkakamali. Yung nasa likod eh, ang daming ko kasi yung alam ko kung di ako nagkakamali, may ganyan kaming robot din, yung Sing robot whatever. Before, galing pa sa Saudi, galing sa tatay ko. Medyo ano ko noon eh, parang siyempre laruan lang naman, di ba? Hindi ko naman inaakala na magiging ano parang vintage pala siya in the future. So parang nagtataka ako, ang dami mong ganun. Ako, wala na. Ikaw, nagkaroon pa ng, naitago mo ba yan? Or anong story sa mga robot na yan? Ang frustration ko dito sa robot na to, yung kapitbahay namin. Frustration talaga. Kasi yung nanay niya nasa Japan. Oh. So, every time na may padala, siya yung unang-unang meron. Simula sa He-Man, simula sa Centurion, hanggang dyan sa robot na yan. Yung robot na yan talaga pinaka-paborito ko noon. So every time na lalabas siya at dala-dala niya yung robot na yan at pinaandar na, talagang alam mo yung mga bata kayo na iiyak ka na lang dahil ayaw niya pahawakan, ayaw niya patignan. Kaya sinabi ko talaga bibiling ko yan. Darating na. Oo. Ayun, dumating na yung time na kahit sa Pinas, ang dami ko na rin nagkakilala. Ang daming group, kasi nasa group din ako ng mga antique, nagkukulik ako ng mga antique, mga Japanese mask, lahat, tribe, kung ano mga tribe. Wow. Yun ang ginamit ko naman para dyan sa mga robot. Hanggang sa may mga client ako na tato na nasa Japan, sila yung nag-start nagbigay sa akin ng isa, doon na ulit nabuhay yung ano ko. Na okay, bibiling ko na yung mga robot na gusto ko talaga. Normally, nabili ko pag nagsasabay ng bakasyon sa Amsterdam. Nakabili ako sa Amsterdam, marami kasi meron doon vintage store talaga. Dati siyang collector, sobrang laki ng collection niya, naging tindahan na siya. So sa kanya galing yung mga robot, lalo na to, mahirap na makita. Ito yung normal size na robot. Ito yung normal size. Ito yung bumubuka. Tapos aandar, tutunog. Ito yung normal size. Nung na-search ko sa Amsterdam, siya lang yung may tinda sa Europe neto na ganito kalaki. Malaki nga. Malaki nga. Hindi ko alam na may malaki pa pala yan. Oo, hindi ko rin naglabas ng ganito kalaki sa shop niya. At eto, wala sa plano to kasi nagbakasyon sa Amsterdam. At wala sa budget to. Wala talaga sa budget. Siguro pangalawang balik namin na pina-reserve ko na. Sabi ko matatagalan siguro ilang months pero binalikan ko. Kasi talaga ito yung pinaka dito pa lang. Binalikan mo tayo guys. Oo, masaya na ako. Hanggang sa dumami na sila. Talaga na ano ka no? Oo. Ano ka dyan sa ano na no? Sa Amsterdam na yan? Na-inlove kayo sa robot na yan? Binalikan mo talaga. Ginagawa ko kasi pag nagbakasyon kami, sinasabihan ko na ng search, ano yung mga vintage store dito, nasa yung mga thrift shop, mahilig ako sa thrift shop eh. Na malaki. Tulad sa Barcelona, napakalaki ng thrift shop. Siyempre. Ilan yung nabili ko dyan sa Barcelona, kasama isa sa mga paborito kong laruan, yung Popeye na water gun. Natatandaan nyo to noong 1980s to. Popeye na water gun. Oo. Ito yan. So, nakasin pa yan, ha? Oo, hindi pa talaga nabuksan. Kasama pa yun. Sa Barcelona. Yung ano niyan. Yeah. Nasa Barcelona. So, naman puro sa abroad. Talagang nakita ako ng thrift shop. Tapos yan, yung ating walang kamatayan game. Alat naman, Hindi lang sa Luxembourg ito bumibili. Oo, hindi. Ito mga Game & Watch. Walang kamatayan yan, oo. Labas ko kasi yung baon ko dito na punta eh. Tapos yung pinakalas na nakuha ko dito sa Hindi mo kakalain, no? Oo, sa Barcelona rin yung pinaka-paborito ko sa lahat ng robot. Ito, yung Relo. Barcelona. Sa Barcelona ko rin ito nakakuha. Ito yung bago mo. Oo, ito yung bago mo. Guys, kasi nakita ko si Papa dong sa Facebook. Nakita ko sa Facebook, sa ano pala, sa messenger natin, suot mo pala yan. Kasi noon, ito yung bago mo. Ang history net. Pero ito, KO lang to. Ito
yung original. Ang original nito yung Oh, okay, Takara, okay. Japan. Pero yun ang Oh, napakamahal okay. So, ngayon. Pero ito yung KO na ay ba? kumalat Ay, pa sa mga sa hindi mga nakakaintindi ng Oo. Hindi, yung ano, paliwalag natin, Boss Papadong, yung KO, ano ibig sabihin ng KO sa mga hindi nakakaalam? ang ibig sabihin ng KO sa collection na mundo, toys man yan o figure, KO is yung low budget copy. Low budget. Copy low budget. Copy. Pero same as is. Same as is siya. Pero ang kagandahan lang ng original, may halo siyang bakal. Sa KO, more on plastic. Pero as is, same. Okay. At sa Pilipinas, ito ang talagang lumabas na marami yung KO. Kasi nga affordable eh. Oo. So, affordable. Ito yung nata-transform. Transform pa kaso ayoko ng pakialaman eh. Kaya pag nag-transform, di ko na mabalik. Oo, walang pakialaman. Basta i-search na lang nila na yan, nata-transform yan. Kaya binili mo yan. So marami naman seller ngayon sa Pinas niyan, yung Takara, yung original. Pero karamihan hindi na working sa sobrang tagal. So, ang collection ko hindi mga gumagana, mga bihirangin gumagana. Kaya doon ako nakabase sa collection ko, doon sa mga frustration ko ng bata ko. Yun talaga yung ngayon mo lang mabibili. Yun ang background mo ng ano. Oo. Kasi 'di ba Papadong wala tayong budget pa noon. Tapos yung mga kaibigan natin, nakikita natin na meron silang gano'n. Medyo napapa-frustrate ka kasi bakit wala akong gano'n, siya meron. Kumbaga, ito nga yung sinasabi mo kanina na hindi naman sa inggit. Well, inggit naman talaga tayo for sure eh. Pero sabi nga natin, darating ang time, sabi mo rin, na makukuha rin natin, ito na yun. Ito na yung time na yun. Binabalikan na natin. Kaya nga, yung iba nga nagtatanong, bakit kinukulik mo pa yan? Kasi noon pa yan eh. Sabi ko kasi yung era na napakaganda ng buhay, napakasimple lang. Di ba? Tama yun. Napaka-plastic lang na robot pero yung sayang binibigay dati niyan ay sobra-sobra talaga. Kumbaga, di ba, Papadong, ano rin yan eh. Sa mga kolektor katulad natin, sa mga hindi nakakaintindi, stress reliever natin itong mga eh. Di ba? Makita mo lang siya eh. Ang gaang pakaramdam natin. Totoo lang. Kaya rin ang maganda lang din sa akin kasi naintindihan ako ng asawa ko. So, siya na mismo minsan pag nakakita siya ng thrift shop o makakita nagbebenta o may nakita siya sa ibang lugar, siya na mismo nagsasabi, may nakita ako doon, ito yung figure na ganito. Sasabihin ko na lang sa kanya kung okay o hindi. So nakakatuwa din at nakasupport naman si Miss. Ito lang naman ang bisyo ko. Tama. Ito lang naman ang at least, diba? Hindi na maganda doon. Paliwanag. Magkaliwanagan kayo mag-asawa. Lahat po tayong mga kolektor, alam yan. Ganun naman dapat kasi talaga. Kailangan, kasi napakahirap naman nung susunod mo yung sayo, tapos, di ba, nakakaabala naman sa pamilya. Unang-una sa inyong asawa. Kasi syempre, budget-wise pa rin kailangan natin pang So, gaya nga na sinabi ko, pag mismo... Tama na. Ano yan? Sorry. Ano yan? Kaya nga ako, ganun naman lagi kami. Sinasabi ko naman sa kanya, pag may natira, bibili. Pag wala talaga. So, naiipon-ipon din. Hindi kasi, di ba, yung item, bibiling ko agad. Kasi di ba, Papadong, ano yun eh? Hindi, di ba, ganun dapat, di ba? Hindi mo kailangan bilhin kung wala ka naman budget. Ngayon, kung hindi mo siya mabili ngayon, next time, at nandun pa rin yun, para sa'yo yun. Di ba? Ganun talaga yun eh. Hindi pa pwede yung ngayon mo nabibilin eh, kahit wala ka ng pera. Pag-ipunan. Pag para sa'yo, babalik sa'yo yan. Yung mga ganyan. Di ba? At anong gawin natin? Ako nga, minsan, nakikita ko na yung figure. So, last figure na siya. Wala nang darating. Wala nang sa budget. Wala talaga, di ba? Hindi mo naman pwede kasing pilitin yung unahin budget pang family. Never. Tama. Kasi tama. Ngayon, ang budget eh. Oo. Tama. And ngayon, Papadong, question ko lang hindi naman sa pang-ano kasi para magkalaban tayo actually. Kasi more likely Batman talaga ako. Kung puro Joker. Joker nakikita ko sa iyo eh. Alam ko nagkukulik ka rin ng Batman. Pero
more likely meron ka pang ni Jack Nicholson dyan na poster or yung picture niya. Yeah. Then Joker, almost lahat ng Batman naman ako kasi, pero ang sa Batman kasi more on 1989 ako. Keaton talaga ako 18. Saka Jack Nicholson ako. Saka more on villain. Pero ang yun na nga. Yung 1989 na Batman collection. Yan. Yun ang isa sa mga gusto ko talaga. So, pero ako kasi more on villain. So pag nakita mo yung collection ko, more on Joker. Sa likod, yung mga Star Wars ko, puro kalaban din. Si Darth Maul, si Darth Vader. Kalaban din. Yeah. Oo. So, villain ako. Pero syempre, more like marami pa dyan. Marami pa yan. Yung iba nasa Pinas Ito, mga dito na to Pinas. Kasi nandiyan na yan. Na mabait naman, na pre-shipping, so okay lang. Pero hindi, mabuti. May kilala ka rin. Kailangan talaga na maraming kilala. Tapos nga pala guys, si Papa Dong na nasa Luxembourg. Yung mga collection niya kasi ngayon, nakikita niyo sa screen, malit yung malit yung kanyang showcase o yung man cave niya. So, ang sinabi niya sa akin kanina, actually, nag-usap na kami, i-expand niya pa yan. Naghihintay lang siya ng tamang panahon. So, ibig sabihin, lumalaki na yung kanyang collection na kailangan. Gastos na naman to. Kasi kailangan din naman. Siyempre, nung una kasi ako lang mag-isa dito. Since nakuha ko na si Mrs. Kaya okay lang dati lang, dahil ako lang mag-isa Studio lang. At napakahirap din kung apart. So ngayon, dalawa na kami, medyo masikip na. Kailangan nang mag-expand. Masikip na. Kaya ikaw nga nag-move. Kaya nag-move ka na ngayon ng mas malaki pa palang lugar. So bukod diyan sa mga bukod diyan sa mga meron ka ngayon diyan, ano pang meron ka sa yung anong pang mga collection ng wala ka na hindi namin nakikita ngayon diyan? Collection ko rin kasi sa Pinas yun. Tinuloy ko dito. Gaya nga sinabi ko sa iyo, mga antique warrior na mask. Collector talaga ako niyan. At saka mga sword. Nagko-collect ako ng sword Favorite ko yan. Tulad nito. Pero puro replica. Pero yung espada ni Kirby. Wow. Yeah. Yan. Ito talaga isa sa mga gusto ko. Mahilig ako sa sword. At saka ito yung huli. Medyo si Mrs. ang nag-convince sa akin nito, ayoko bilhin kasi sobrang laki. Pero nung nakaraang convention dito. Ano kaya yan? Regalo ni Mrs. sa akin. Yung espada ni Nazgul sa Lord of the Rings. Wow! Kung nakakita mo, yung Nazgul, sila yung humahunting dun sa ring. Naalala mo yun sa Lord of the Rings? Yung mga nakasakay sa kabayo. Lord of the Rings. Yeah, kanila tong espada. Yung gusto kong espada. Pinagpilian ko to at saka yung espada ni Blade. Dalawa kasing naka-display doon. Okay. Bakit yun na pinili mo? Kilala ko pinili mo? More on villain ako kaya sabi niya kunin mo yung Nazgul. Mas Bagay. Yeah, more on villain. Kaya ito mas cool para tayo yun. Mga isang collection ko na hindi ko na masyado pinopost. Pero matanong ko lang, Papa Dong, yung huling espada niya, magkano ba yan? Bigyan mo kami ng idea, yung espada na yon. Around, lang naman to, 120. Euro. 100. Pero sobrang yan laki. As is kasi to 1:1 copy. 1:1 copy ng original sword. Ikaw lang ang meron yan. Sa Luxembourg. Naman kasi nung convention, pero nung nandun ako ng 2 days, ako pili ng puro pambilan na espada. Lahat puro pambida. Lahat Deadpool, Blade. Lang bumili nito. So yung ayaw nila, ikaw na lang, sabi mo. So ang dami mong koleksyon. Alam ko, marami ka pa dyan alam ko. Pero syempre, limited time lang din naman tayo.
Pero ang dami kong natutunan kasi nga si Papa Dong kasi talagang nakilala lang namin to more like this sa Messenger kasi nag-uusap-usap kami, may grupo kami, and then cards kami nagsisimula, tapos sharing ng mga ideas, kung ano meron sila, kung ano nabili nila this time. Pero hindi ko na-imagine na si Papa Dong pala is mas marami pa pala na koleksyon na hindi namin nakikita. Ngayon, makikita na to, sigurado na kasama natin na marami ko palang tinatago. So, surprise! Sa laruan. Surprise. Yung mga ganito. Kenner Toys. Yan yung mga una. Hanggang sa napunta ako ng... Kasi Kenner Toys, 1984 yan eh. Tapos Astro. Yan, 1984 na, yung mga Transformer na. Hanggang sa nag-gather sila ng Magic, 1999. Then, nag-ano na ako. Kasi hinahanap ko talaga yung kamukha paglaruan eh. Alam mo yun, hinahanap mo yung mukha nung karakter. So, doon ako nahulog sa McFarlane Toys. 1996 na yun, 95. Kasi yung McFarlane Toys talagang as is yung ginagawa nilang karakter. Pati sa basketball player. Then, napunta ng Hot Toys. Yan na. Yung mga Hot Toys. Pero tama yun. IC. Tapos hindi siya ganun. Dumadami, nag-expand na yung Tapos ngayon, may mga lumabas na company na ang tawag third-party company. Hindi siya known, pero pag gumawa siya ng toy, mas maganda pa sa Hot Toys. So, yun ang kalaban ngayon ng Hot Toys. For example, ito, hindi siya known. Totoo yun kasi, sige, sample. Hindi siya Hot Toys. Third party, Ibang company gumawa. Pero yung gawa niya, tsaka yung gawa pa. wala talagang... Totoo yun. Sobra. Tapos, noon, naglabas yung Hot Toys ng... ang ganda niya. Kuwang-kuha niya 1989. Nasa Penguin. Yun yung sinasabi ko. Yung ginawa ng Hot Toys na ganyan, pangit. Yung ginawa nila dati na laruan na Edward Scissorhand, nagkukos na almost 200 euro. Pero pili mo, yung mukha, hindi si Johnny Depp. Hindi talaga siya. So lahat ng collector nagreklamo. Tapos ngayon lumabas yung third party, ibang company, mas mura, pero yung quality niya. Okay. Mas kamukha ni Johnny Depp. Mas detailed, mas mura. Oo nga. Kuha nga. Ito yung bagong ngayon labas sa scale na mas mura pa siya. Yung mga third party company. So ibig sabihin yung mga walang pangalan na kumpanya. Yung mga bago pa lang yan. Pero tama naman eh. Kasi yung mga kilala na kasi iba, di ba, Papa Dong? Like yung mga ibang, sabi mo, Hot Toys or yung ibang mga kilala, yung mas maganda pa yung kanilang yung ginagawa eh. Mas mura nga actually, so totoo lang. Kasi di naman sila kilala eh. Parang yung brand kasi ang binabayaran talaga nila, di ba? More likely yung mga yan. Ito mga to kasi hindi na kilala, nagpapakilala. Yeah. Kaya lahat ng ngayon, dati ang rules pag nag-1.6 ka, kailangan Hot Toys. Kasi pag hindi Hot Toys yan, ibig sabihin, tinatawag na nilang knock-off na, KO na kagad. Pero ngayon lahat nagsuswitch sa third party kasi nga less price, quality-wise, mas maganda talaga. Hot Toys nga pangalan na eh. So, nag-release sila, mag-release sila ng isang karakter. Di ba, hindi ka mukha, basta parehas ng suot, parehas ng figure, pwede na sa kanila. Kasi Hot Toys naman sila eh. So, yun yung naging ngayon, downside nung Hot. Kaya sobrang, ngayon, dalawang company palabas na. Ano naman yan? Hindi, ibig sabihin kasi, yung issue kasi diyan, yung pera din kasi budget-wise. Yun yung dun eh. Pero kung kaya mo naman mag-afford ng mga Hot Toys, wala lang problema, wala lang pipigil eh. Nasa tao pa rin naman yan eh, di ba? Ako naman talaga, ang gusto ko talaga more on kamukha, more on hawig talaga. Yun yung hinahanap ko sa figure eh. Kamukha niya pero talaga, no? Gawa ng Hot. Pero pag mga nakamaskara, tulad ng Flash, Batman, yan, okay yan. Pero pag yung real life na labas, talaga kahawig.
bibihira lang yung kahawig. Tapos ang taas ng price. Ay, oo, tama. Pero, wow, namangha lang ako kasi ang dami palang collection niya na hindi natin alam. Sigurado marami rin natutunan ng mga tao na ngayon na nagsisimula pa lang mag-collect or naka-collect na pero marami pa pala sila dapat malaman. So, na-share mo sa amin, marami pa rin kami na hindi na collector dito sa Luxembourg. So, alam ko marami pa. Sasabi ko nga kanina sa'yo, mahaba pa to eh. Sakala talaga limited time lang tayo guys sa ating video. Pero siguro next time, Papa Dong, mag-usap ulit tayo, gawa tayo ulit ng ganito. Part 2 naman siguro. Kasi pakita mo naman sa amin yung mga hindi namin nakikita ngayon. For sure, marami pa. Katulad ng comics, siguro may mga comics ka pa dyan. At iba pang mga toy na meron ka, mga nabibili mo na bago. Siguro gawin natin ulit to para at least yung mga tao malaman pa nila kung ano ba, kung saan mo ba nabibili, para kung ibang interesado na mapunta sa Barcelona, let's say, or sa Amsterdam na sinasabi mo, baka makapunta rin sila, di ba? At isa pa, yung shop mo dyan sa shop na pinagtatrabaho mo na tattoo, art yan. So, isa rin sa mga, di ba, sa mga kolektor ng tattoo, gusto rin yan. Baka, ipakilala mo naman yung shop mo para at magkaroon sila ng idea para next time, alam mo yon, makapunta rin sila. Yun nga. Ang shop namin is South Inc. Luxembourg. So pag may mga time kayong mapadaan kayo ng Germany, Brussels o France, nasa gitna lang kami. At anytime na gusto nyo magpatato, ayan, marami tayo. Meron kami mga Pilipino pang artist doon. At pinopromote natin ang mga Pilipino artwork doon. At tuwan-tuwan. Ang kilik ng sariling atin. Tuwan-tuwa naman yung ibang lahi sa gawang Pinoy. Sobra-sobra. Kaya iba pa rin. Matangkilik nung gawa natin. So, kahit pa paano, kahit saan sulok naman, may Pinoy eh. Kaya... Oo, tama yun. May ano ka ba, Papa Dong? Social media? Baka may social media ka dyan? Pwede nyo akong i-add sa Instagram. Papa Dong. Yun lang naman. Simple lang, Papa Dong, and Facebook. Pero more, kung gusto nyo makita yung mga gawa ko, more on Instagram. Nakapost lahat doon sa Papa Dong. Search nyo lang yung Papa Dong. Lalabas na kagad. So, nandun lahat ng gawa ko. Luma, latest. Ayan. Search natin. Ayan. Galing. Latest. Anyways, guys, kasi baka maputol na natin to kasi limited time lang tayo din sa ating StreamYard. Actually, powered by StreamYard pala tayo. Hindi naman tayo, sponsor ng StreamYard, pero ito yung ginamit natin for this video. Limited time nga lang to. So anyways, gagawa pa tayo ng another ganitong video, Papa Do. Gusto kong masarap na usapan natin actually, pero kailangan natin tapusin na kasi baka maputol na to. Pero anyways, guys, sa lahat ng information na sinabi ni Papa Do, ilalagay ko sa description dito sa ating Facebook at sa ating YouTube. Please support mga pala ako dun sa aking YouTube channel, guys. Sa mga hindi nakakalam, nakita niyo si screen, Hobby Collector PH dito sa Facebook and yung YouTube natin na Mr. Jerome Jose. Papa Dong, maraming salamat sa panahon na binigay mo. Alam ko, anong oras na ba dyan? 6 o'clock na ba dyan? Magsi-6 na. Ayun. Maraming salamat. So 1 hour kasi difference namin dito sa Luxembourg. Pero paki-support lang yung channel ni Boss maraming salamat, Papa Dong. At maraming, para sa mga kolektor, isang magandang way to, makapanood kayo ng mga konting tips, makapagbigay lang at makakuha kayo ng konting tips about collecting and how to collect or anything. Subscribe. And maraming salamat, bro, sa oras. Maraming salamat, Papa Dong. Basta usap tayo, Papa Dong, sa mga susunod pa nating next plan na ganito video. Masarap to pag marami rin tayo for sure. Okay. Sana mas maganda na yung background ko sa susunod. Maganda na yan. Mas papagandahin mo pa ikaw naman. No? Ayan nga. Maraming salamat, Papa Dong. Ingat kayo sa Luxembourg. Ingat kayo ni Mrs. And keep collecting lang. Thank you. Okay? Sige. Maraming salamat. Guys, sa mga nanonood, maraming salamat. I'll see you again next time. Bye.